Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. PAGCOR, aminadong malaking hamon ang pagpapatupad ng ban sa Pogo. Pogo ban, suportado ng mga mambabatas. Pagbabawal sa operasyon ng mga Pogo, walang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ayon sa Department of Finance. Armed Forces of the Philippines, mataas ang moral kasunod ng pagkilalang ibinigay ni PBBM sa SONA kahapon. Sandatahang lakas na ngakong ipagpapatuloy ang pagtatanggol at pagprotekta sa West Philippine Sea. Signal number 1 nakataas pa rin sa ilang lugar sa bansa bunsod ng Bagyong Karina. At ilang mga lugar sa Cagayan lubog sa baha. Ilang kalsada hindi na madaanan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 23, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Aminado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na malaking hamon ang pagpapatupad ng ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Samantala, suportado naman ang mga kongresista ang desisyon ni PBBM kaugnay ng POGOs. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kabilang sa pinalakpakan sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag nito kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Sa taunang ulat sa bayan, ipinag-utos ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang tuluyang pagbabawal ng operasyon ng POGOs sa pagpasok ng 2025. Kaalinsabay nito ang paggawa ng paraan upang matulungan ang mga kababayang maapektuhan ng hanap buhay bunsod nito. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Aminado ang PAGCOR, malaking hamon ang pagpapatupad ng ban sa POGOs, partikular na sa aspeto ng mga mawawala ng hanap buhay. Ito ay bagaman handa naman ang PAGCOR na sundin ang direktiba ng Presidente. Ang totoo, malaki pong hamon sa akin ngayon yan kung paano ko mapapatupad yung utos niyang pagpasok ng taon, wala na pong mga IGL sa Pilipinas. Batay kay Tenko, nasa 40,000 manggagawang Pilipino ang maaapektuhan ng ban sa POGOs. Samantala, suportado naman ng mga kongresista ang desisyon ni PBBM kaugnay ng ban sa POGOs. Well, positive ito na ibaban ang POGO. Kaya natutuwa ako na mabanggit yan, maibaban ang POGO at the end of the year. Bagaman natutuwa sa hakbang ni PBBM, naniniwala rin ang ilang mambabatas na dapat pa ring magpasa ng batas na tuluyang magbabawal sa POGOs. Gayun din ang ipagpatuloy ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng iligal na gawain at mga kriminalidad na iniuugnay sa POGOs. Kasi we must put people or hold people accountable. Yung mga nasa likod ng pamamayagpag nitong mga illegal na POGO na ito, dapat managot. Meron diyang mga involved na ahensya ng gobyerno. Meron diyang involved na membro o nandun sa hanay ng ating Philippine National Police. Meron tayong diyang apparently involved na mga taga-LGU, barangay kapitan, konsihal, mayor, at marami pang iba. It wouldn't hurt also if the legislative branch, through the Senate and the House, do decide to ban POGOs
this would be a more definite stand. So we leave it po to the leadership. We'll have to see how it goes. But consensus po, we saw welcome na welcome po yung position ng President. Dapat i-take yan bilang cue ng parehong houses of Congress na talakayin na sa lalong madaling panahon ang mga panukalang batas para ipaban ang mga pogo. Positibo naman ang pananaw ng law enforcement agencies sa naging desisyon ni PBBM sa POGOs. Well, masayang-masaya kami, especially yung mga miyembro ng law enforcement agencies, the Philippine National Police, yung Bureau of Immigration, and NBI, and especially yung PAOK. Kasi malaki na yung hirap natin dito. At bukod dun, siyempre, nalalagay din sa peligro yung mga buhay ng mga ahente natin tsaka yung mga operatiba natin dahil alam naman natin na hindi basta-basta sindikato. Batay sa PAGCOR, 48 ang legal na nag-ooperate na POGO sa bansa o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon. 402 naman ang illegal POGOs. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ni Department of Finance Secretary Ralph Recto ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan nang ipatigil ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa kalihim, siya ang nagrekomenda sa Pangulo na iban ang POGO dahil sa banta sa reputasyon at negatibo nitong epekto sa bansa. Dagdag ni Secretary Recto, wala namang malaking masamang epekto ito sa ekonomiya ng bansa. Nagpahayag rin ng suporta si Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos sa deklarasyon na ito ng Pangulo. Ayon sa DILG Chief, malaki ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagsala sa mga aplikasyon ng business permit. Kailangan aniyang tiyakin ng mga business process and licensing offices na pawang mga lehitimong negosyo lamang ang mabibigyan ng business permit. Patuloy na maghahanap ng paraan ang pamahalaan upang pahupay ng tensyon sa West Philippine Sea nang hindi nakukompromiso ang ating posisyon at prinsipyo. Sa kanyang talumpati kahapon sa ikatlong State of the Nation Address, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na igigiit natin ang ating mga karapatan at interes sa parehong patas na paraan na palagi nating ginagawa. Tiniyak din ito na hindi natin isusuko ang ating karapatan sa naturang karagatan at hindi matitinag ang pamahalaan na ipaglaban ang nararapat para sa atin. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Nagpasalamat din ang Pangulo sa buong Sandatahan Lakas, Philippine Coast Guard at mga mangingisda sa West Philippine Sea sa ginagawa nilang pagmamatyag at sakripisyo upang pangalagaan ang ating teritoryo. Pinasasalamatan ng Armed Forces of the Philippines si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pagkilala nito sa sakripisyo ng Sandatahang Lakas, Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa pagbabantay at pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Dahil dito, mas lalo pang magtutumibay ang paninindigan ng AFP na ipagtanggol at proteksyonan ang ating soberanya. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung reaksyon ng AFP sa pagkilala na ibinigay sa kanila sa SONA ng Pangulo kahapon?
Aga, sa ngayon ay mataas ang moral ng AFP pagkatapos ng isinagawang State of the Nation address kahapon ng Pangulo kung saan nga ay pinasalamatan sila at kasama ang mga mangingisda at ang PCG. Sa isang pahayag, inilabas ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, sinabi nitong nagpapasalamat ang AFP sa Pangulo sa ginawang pagkilala nito sa mismong State of the Nation address kagabi sa ginawa ng AFP sa pagpapatrol sa teritoryo at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Padilla, ang pagkilalang ito ay isang inspirasyon sa lahat ng tauhan ng AFP na walang sawang naglilingkod para tiyakin ang soberenya at kaligtasan ng bansa. Patunay niya ito na nakikita ng Pangulo ang kanilang pagsisikap na mapataas ang moral, dedikasyon nila sa pagtupad sa tungkulin. Tiniyak din ito na patuloy na ipagtatanggol ng sandataang lakas ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kagabi, mangiyak-ngiyak pa ang Pangulo nang pinasalamatan nito ang AFP, PCG, mga mangingisda dahil sa ginagawang sakripisyo nito at pagtatanggol at patuloy na presensya sa West Philippine Sea. Isa sa highlights na sinabi ng kagabi ng Pangulo kung saan nakatanggap siya ng standing ovation nang sinabi niya ang pag-giit sa karapatan sa West Philippine Sea ay hindi isusuko at hindi aatrasan ng bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA na magbibigay ng ayuda sa iba't ibang sektor. Kabilang na dito ang tulong para sa mga magsasaka, 4Ps, buntis, PWD at OFW. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Malaking hamon ang hinarap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pangunahin na sa supply ng pagkain. Kaya naman sa State of the Nation address ng Pangulo, binigyang halaga nito ang lokal na produksyon sa agrikultura. Kaugnay nito, inulat ni PBBM sa kanyang SONA ang mga ayudang ipinamahagi ng pamahalaan sa mga kaukulang sektor sa nakalipas na taon. Kabilang na ang higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suhi at pataba para sa mga magsasaka, nasa 300,000 inahin na mapaparami at mahigit 500 milyong fingerlings at 3,000 mga bangka para sa mga mangingisda. Habang ginawa at inayos aniya ang mga fish port at cold storage upang suportahan ang kanilang industriya. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Tinalakay rin ng Pangulo ang pangangailangan sa patuloy na nutrisyon at pagbabakuna sa mga sanggol at mga bata. Kaya naman nais itong mapanatili ang pagpapabuti ng programa kontra malnutrisyon sa bansa. Kabilang narito ang bagong ayuda para sa mga buntis na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pamamagitan nito, ang isang buntis o ang isang ina na benepisyaryo ng 4Ps ay mabibigyan ng karagdagang tulong pinansyal na laan para sa kanya at sa kanyang anak. Ang tulong na ito ay upang matiyak na siya at ang sanggol na kanyang sinapupunan o batang anak ay maaasikaso ng doktor, mababakunahan at mabibigyan ng sapat na nutrisyon. Binigyan din ng Pangulo ang bisa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa mga nakalipas na taon. Marami na niyang may hirap na pamilya ang gumanda na ang kalagayan sa buhay dahil sa tulong ng 4Ps. Bukod dito, karagdagang benepisyo ang hatid ng pamahalaan para sa mga persons with disability o PWD at senior citizen. Halos dinoble na rin ang diskwento na ibinibigay sa mga PWD at sa mga senior citizen na tulad ninyo para sa mga basic necessities at prime commodities. Kinilala rin ng Pangulo ang malaking tulong ng mga overseas Filipino workers o OFW sa pagbago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay PBBM, ramdam hanggang dito sa Pilipinas ang sakripisyo ng mga bagong bayani. Kaya nais ng kanyang administrasyon na suklian ang pagpapahalaga at seguridad ng mga OFW. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW.
Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Karagdagang mga espesyal na pasilidad at serbisyo ang ating binuksan para sa kanila, tulad ng OFW Lounge sa NAIA at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos Jr. ang paglingap sa mga pinauuwing OFW at suporta upang magkaroon rin ng oportunidad na magkaroon ng sariling hanap buhay sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinitingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga guro bilang pundasyon ng education system sa bansa. Binanggit niya sa kanyang State of the Nation address kahapon na dapat itaguyod at patatagin ang mga guro para maabot ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon. Narito ang report ni Jed Neresina. Sa ikatlong ulat ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama sa kanyang binigyang pansin ay ang iba't ibang mga batas o proyekto para sa kapakanan ng ating mga guro sa bansa. Aniya ang kalidad ng edukasyon ay nakasalalay sa kalidad ng ating mga guro sa bansa. But our teachers are not just perfunctory figures in our schools. They are the very foundation of our educational system. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa pagpapaganda sa ating mga paaralan, ay dapat kasabay nito ang upskilling ng ating mga guro. Kaya katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act na magbibigay sa mga guro sa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin, at inaasahang matatanggap na nila ito simula sa susunod na taon. Bukod dito ay mayroon na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS. Kasama rin sa binanggit ng Pangulo ay ang tungkol sa Special Hardship Allowance at pag-aalis ng utang taging sa mga guro. Makakapaghatid din ng dagdag na ginhawa ang Special Hardship Allowance para sa mga karagdagang public school teacher na masasaklaw nito na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. At wala na ring utang taging sa mga teacher. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Sa mga ito, pinakita ng Pangulo na dapat nating itaguyod at patatagin ang ating mga guro kung talagang ninanais natin na maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Payapang nairaos ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay National Capital Region Police Office Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., maayos na nailatag ang seguridad kaya't hindi nagkaroon ng anumang aberya. Ang detalye sa ulat ni Leia Ilagan. Walang anumang naitalang problema o insidente ang Philippine National Police sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman, payapa itong maituturing ng pambansang pulisya. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., maayos ang naging latag ng seguridad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at sa labas ng batasang pambansa. Very peaceful itong ating SONA 2024. So, even prior to the itong araw na to, makikita natin na walang nangyaring insidente related to SONA. Nandiyan yung girian at kung ano-ano. So, very peaceful. Sinabi ni General Nartates na maia-attribute ito sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Umabot lamang aniya sa 7,000 mahigit ang lahat ng rallyista, kung saan 4,000 dito ang pro-government rallyist, habang nasa 3,500 naman ang anti-government rallyist. Dagdag ni General Nartates, walang nangyaring girian sa pagitan ng mga pulis at rallyista ngayong ikatlong SONA ng Pangulo.
para naman sa mga militante na lumabag sa batas, gaya ng pagsusunog ng FEG. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na kakasuhan nila ang mga ito. Alam mo, wala po exception sa batas eh. Yun na naman ang katotohanan eh. Hindi ka pwede magsunog kung ano nang mangyari. Kaya nga tayo may pollution law eh. Sabi ko nga, I ordered NCRPO na sigurado na huwag magsusunog. Kung nagsunog sila, hindi tayo makalapit, just file cases against these people. Nagpasalamat din ang pamunuan ng PNP sa mga pulis sa naging bahagi para sa maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA ng Presidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakukulangan umano ang ilang grupo ng mangingisda sa Masinloc, Zambales sa laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Bagamat masaya naman sila sa pagkilala ng Pangulo sa sakripisyong nagawa ng mga mangingisda sa West Philippine Sea, hindi lang nila matanggap ay nawala sa programa ni Pangulong Marcos ang hiling ng mga mangingisda na life insurance at fishing vessel. Ang detalye sa ulat ni Nestor Torres. Marami ang natuwa, pumalakpak at sinamahan pa ng standing ovation nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon ang ukol sa West Philippine Sea. Lalo na noong sinabi ni PBBM na ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip lamang at ito ay atin. Kasama na rin dito ang ginawang pagpapasalamat ng Pangulo sa sandatahang lakas ng Pilipinas, Philippine Coast Guard at maging sa mga mangingisda na nagsakripisyo sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Sa buong sandatahang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Sa kabila naman ng pagpapasalamat ng Pangulo, sinabi naman ng Presidente ng New Masinloc Fishermen Association na nakukulangan ang kanilang grupo sa sinabi ni Marcos para sa mga mangingisda. Anila, hindi na pagtuunan ng pansin sa SONA ang seguridad at kaligtasan ng mga pumapalaot na mangingisda sa West Philippine Sea at ang konkretong programa para maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan bukod sa hiling nila na magkaroon ng malaking fishing vessel at kagamitan. Nabanggit niya yung tungkol po sa ating pong mga mangisda at sa lahat po ng ating mga frontliners dyan po sa West Philippine Sea. Kaya naman ay lubos akong natutuwa sa kanyang SONA. Pero sa kabila nito ay mayroon pa rin akong nakikita na kakulangan sa kanyang nabanggit sa kanyang SONA dahil nga doon sa mga life insurance sa ating mga mangisda dahil nga nakikita natin na yung ating mga mangisda ngayon ay mayroon na pong mga pangyayaring hindi maganda sa atensyon ng nangyayari sa West Philippine Sea. Na kung sakalit mayroon pong nabangga, may namatay, ay mayroon din po sanang nakukuhang mga benepisyo. Nais din ng grupo ang pagkakaroon ng malayang pangingisda, hindi lang sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, kundi sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Gusto ko sanang mangyari sa mga maliliit po natin mga mangisda, kung mabigyan kami ng pagkakataon ng ating Pangulo, ay magkaroon din po kami ng mga
lansya o malaking sasakyang pandagat para makapaglayag po kami sa West Philippine Sea, na makarating po kami sa iba't ibang lugar po nito, na para kung saan ang may maraming mga isda ay pwede rin po naming marating. Sana ay sa mga susunod na pagkakataon ay lalo pang paigtingin yung ating pagpapatrolya sana sa ating karagatan. Umaasa naman ang New Masinloc Fishermen Association sa Zambales na sa lalong madaling panahon ay matupad ni PBBM ang kanilang hiling bago sumapit ang kanyang susunod na SONA. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuo ang Philippine National Police ng task force na mag-iimbestiga sa kumakalat na video ng lalaking sumisinghot ng iligal na droga. Depensa ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, hindi ang Pangulo ang nasa video, gaya ng pinalulutang ng mga nagpapakalat nito. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Secretary Benher Abalos, hindi ang Pangulo ang nasa video, gaya ng nais na palabasin ng mga nagpakalat nito. Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga, no? Allegedly. So these are all allegedly na inaano, no? So yun ang pinapakalat po ngayon. At nakita niyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Bagamat sa unang tingin aniya ay mapagkakamalan na ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita aniya ang pagkakaiba kapag sinuri na ang video. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan yung maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Kaugnay nito, bubuo na ang Philippine National Police ng task force na mag-iimbestiga kung sino ang nag-upload at nagpakalat ng naturang video. Magkakaroon ng task force ang Chief PNP, no? Probably will be made up by the Director for Investigation and Detective Management together with the cybercrime, and probably they will get the expertise of the ICT here, no? And other agencies that might be called upon. Antayin natin ang finding. No. At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. No, we have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo on my own personal belief, sa litrato pa lang, nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. Hindi rin ani ang mangingiming sampahan ng kaso ng PNP ang mga responsable sa pagpapakalat nito. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Sa isang pahayag, sinabi rin ni National Security Advisor Eduardo Año na fabricated at fake ang naturang video. Tiniyak din ni Año na mananagot sa batas ang gumawa nito dahil sa implikasyon na idudulot nito sa national security. Sa pahayag ng Department of National Defense, sinabi ng mga ito na intensyon ng naglabas ng video na magkaroon ng destabilisasyon laban sa Marcos administration. Gayunman, hindi aniya magtatagumpay ang mga ito. Panawagan ng DILG sa publiko, maging mapanuri at wag basta-basta maniniwala sa malisyosong video na katulad nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ang kaso ng Department of Information and Technology o DICT ang mga gumawa at nagpakalat ng fake video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang nasabing video ay inilabas sa may sugrally sa Los Angeles, California na dinaluhan ng mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., ang nasabing umano'y video ng Pangulo ay halatang fake batay sa kanilang masusing pagsusuri. This is a fake video. Mapapansin nyo iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha sa part na ito. Hindi siya consistent, pero yung the rest is a little bit darker. Pag zoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And the ICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. Nakikipag-ugnayan na ang DICT sa mga social media platforms upang ma-take down ang naturang post at malaman kung saan ito nanggaling. Ayon naman kay Department of National Defense Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., ito ay maliwanag na pagtatangka para i-destabilize ang Administrasyong Marcos lalo't inilabas ang video ilang oras bago ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. Na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test para matuldukan na ang isyung gumagamit umano ito ng illegal na droga. Ito ay kaugnay sa kumakalat na video umano ni PBBM na inilabas sa Maisog Rally sa Amerika kahapon. Ayon kay Duterte, kapag tumanggi si Marcos, nagpapatunay lamang umano ito na totoo ang kumakalat na video. Itinanggi rin nito na may kinalaman ang hakbang ng Maisog National Leadership sa pagpapakalat ng naturang video kung saan ayon kay Duterte makikita ang mukha ni President Marcos Jr. na sumisinghot ng cocaine. Ayon pa kay Duterte, banta sa ating bansa ang isang presidente na gumagamit ng illegal na droga. Una nang sinabi ng Department of National Defense at Department of Information and Communications Technology na peke at malisyoso ang naturang video. Nakararanas ngayon ng malalakas na pag-ulan at pagbayo ng hangin ng 7 probinsya sa Central Luzon, bunsod ng epekto ng bagyong Karina. Sa Mariveles, Bataan, nagsasagawa na ng preventive evacuation para ilikas ang ilang mga pamilya na naninirahan sa mga mabababa at baybaying mga lugar. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, dyan ba sa Bulacan ay mayroon ng naitalang mga pagbaha? Ela, tama ka. Dito sa lugar ng Bulacan ay may mga bayan na naiulat na mga pagbaha. Partikular itong bayan ng Hagonoy at itong Balagtas at Iginto, Bulacan. Dulot ng epekto ng walang tigil na pag-ulan kagabi, 7 probinsya sa gitnang Luzon ang apektado ngayon. Ayon sa Office of the Civil Defense, Region 3, pinag-iingat nila ang mga kababayan natin malapit sa landslide-prone area at mga coastal area na mag-ingat sa epekto nga ng landslide at mga pagbaha. Base sa record ng OCD Region 3, dahil sa epekto ng bagyong Karina, bagamat wala namang tropical cyclone wind signal na ngayon sa rehiyon sa buong Central Luzon, nagdulot ito ng epekto sa pagbaha hanggang ngayon sa Pampanga na kung saan ay 22 barangay ang binaha. At sa lugar naman ng Bulacan ay nasa 10 barangay ang apektado ngayon ng pagbaha. Partikular ito nga sa Gunoy, Giginto at maging sa Balagtas. Dahil na rin sa ulan na sinabayan pa ito ng high tide. Habang malaki naman ang epekto ng pagbuhos ng ulan sa bayan ng Mariveles, Bataan, kung saan may ilang lugar na nagkaroon ng landslide at sa tala ng PDRMC Bataan ay nasa 49 families na rin ang apektado at mga nagsilikas na wala namang nasaktan at nasugatan sa landslide na naitala sa barangay Malaya at mismo doon sa Paseco na ngayon ay nag-evacuate sila na nasa barangay hall ayon sa PDRMC.
Pero sa kasalukuyan na ay patuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng PDRMC Bataan at monitoring doon sa mga lugar na affected areas ng mismong landslide. At sa ngayon nga, hindi lang naman itong Bataan, ay 7 probinsya sa Central Luzon ang nakaranas nga ng mga pag-ulan. Pero sa ngayon, Ella, medyo maganda na yung wala nang malakas na pagbuhos ng ulan pero at malakas na hangin. Pero may mga manakanakang pag-ulan pa rin na nararanasan dito sa Central Luzon, particular dito sa probinsya ng Bulacan. At yung mga latest live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Samantala, binaha na ang ilang mga lugar sa probinsya ng Cagayan bunsod ng nararanasang malakas na ulan na dala ng bagyong Karina. Ilang mga kalsada rin sa lalawigan ang hindi na madaanan ng mga motorista matapos na umapaw ang ilang mga ilog doon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta na yung sitwasyon sa Cagayan at meron na rin bang mga residenteng inilikas doon? Aga, nasa 2 meters pa rin ang water level ng Bunton Bridge ayon kay Roeli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, na nasa below normal pa ito. Kung umangat man ayon kay Roeli Rapsing ay hindi naman ito aabutin ang alarm level na 6 meters. As of 6 a.m. kaninang umaga, July 23, hindi madaanan ang ilang daan at tulay dahil sa pag-apaw ng tubig dulot ng patuloy na pag-uulan dahil sa Typhoon Karina. Sarado sa lahat ng klase ng sasakyan ang Bagunot Bridge, Bagao, Cagayan, Taytay, San Isidro, Bagao, Cagayan, Natalyag, Overflow Bridge, Piña Blanca, Cagayan, Napurao, Kapanikian Bridge, Alakapan, Cagayan. Not possible to light vehicles naman ang Tamoko, Balagan, Abaryongan, Ruaro Road, Santo Niño, Cagayan. Farm to Market Road ang bridge at Sitio Lawag, Bunsaga, Cagayan. One lane passable naman ang National Highway, Barangay San Luis, Yadi, Nueva Vizcaya. Samantala, umabot na sa 76 na individual mula sa 21 na pamilya ang inilikas sa Cagayan. Ayon sa pamunuan ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mula sa 3 bayan kabilang na ang Piña Blanca, Gonzaga at Santa Ana ang mga inilikas. Sa bayan ng Piña Blanca, partikular sa Barangay Kamasi, 5 pamilya ang inilikas na may 20 individual na ngayon ay pansamantalang nakatira sa kanilang mga kaanak. Nasa evacuation center naman ang 13 pamilya na may 64 na individual sa bayan ng Gonzaga kung saan 4 na barangay ang apektado, kabilang na ang barangay Abonitan, Paradise, Progressive at Flourishing. 3 pamilya naman ang inilikas sa bayan ng Santa Ana na may 12 individual na galing naman sa barangay Kapanikian. Aga, sa ngayon ay patuloy ang ginagawang monitoring ng iba't ibang municipal DRRM office sa kanilang nasasakupang lugar sa posibleng epekto nga ng bagyong Karina. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Samantala, para naman sa update ukol sa bagyong Karina, naririto po si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Karina at sa Southwest Monsoon or Habagat na siya naman nagpapalan sa ilang bahagi ng Luzon including Metro Manila. So makikita natin sa latest satellite image animation na patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Karina dito sa bahaging ito ng Philippine Sea. No? At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa laing 320 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Ang sentro ng bagyong si Karina ay malayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, pansinin po natin yung makapal na ulap nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Taglay ng typhoon na si Karina ang lakas ng hangin na umabot hanggang 140 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman naabot na hanggang 170 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pahilaga sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So dahil sa kaganapang ito, mayroon po tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa may bahagi ng Batanes, no? Dito sa Itbayat,
Basco, Mahataw, Uyugan at Ivana. Pag sinabi nating warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalo-lalo sa mga low-lying areas, pag-uho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may warning signal number 2, inaasahan din natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Samantala yung mga lugar na naka-highlight naman ng light blue, ito naman yung lugar na mayroon tayong tropical cyclone wind signals. No? Sa natitirang bahagi ng Batanes, sa buong Cagayan kasama ang Babuyan Island, sa eastern portion ng Isabela, dito sa northern portion ng Apayao, warning signal number 1 din sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, dito sa may bandang Pulilo Island, Calagwas, dito sa northern portion ng Catanduanes. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, patuloy pa rin makakaranas sa mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin? Himayin natin yung epekto ng bagyong si Karina sa ilang bahagi ng ating bansa. Unahin natin yung pag-ulan na dulot nito. Ngayong araw hanggang bukas ng hapon, inaasahan po natin na mayroong heavy to intense rain sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Samantala, moderate to heavy, Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, eastern portion Isabela at natitirang bahagi ng Cagayan. So pansinin natin, yung matitinding pag-ulan na dala ng bagyo si Karina, mostly confined sa mga lalawigan sa northern Luzon area. Samantala, bukas naman hanggang sa Huwebes ng hapon, heavy to intense rain sa Batanes, moderate to heavy rain sa Babuyan Island. At sa darating naman na Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, moderate to heavy rain sa Batanes. Kasi inaasahan po natin yung bagyo, by Thursday, ilalabas na ng ating area of responsibility. Ano naman ilanasahan nating epekto ng mga hangin na dala ng bagyong si Karina? Kanina nga nabanggit ko, yung lugar na may warning signal number 2, makakaranas ng masungit na panahon. Napakalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga ilang bahay, makapagpatumba ng mga ilang uri ng halaman, mga poste ng kuryente, pwedeng makakapagpalipad ng mga ilang materyales na makakapaminsala or pwedeng magdulot ng paminsala kung tatama sa atin. So as much as possible, stay indoors po tayong lahat sa mga lugar na may warning signal number 2. In terms of malakas na hangin, moderate to strong winds naman sa lugar na may warning signal number 1, inaasahan natin pwedeng minimal to minor impact lamang ang lakas ng hangin dito. Subalit ganun pa man, lahat po ng mga kababayan natin sa lugar na nabanggit kung may warning signals number 2 and 1, as much as possible, manatili po sa loob ng bahay, patuloy na makinig sa update ng Pag-asa regarding the bagyong Karina at patuloy nang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka mga local disaster risk reduction managers para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Atin pong napakinggan ang bahagi ng press conference ng Pag-asa ukol sa update sa bagyong Karina. Abangan po ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito Ang Balita. Sumailalim sa 3 araw na basic first aid and basic life support training ang halos 40 barangay officials mula sa Barangay Banahaw, Santa Cruz, Marinduque sa pakikipagtulungan ng UNTV News and Rescue. Mula sa Santa Cruz, Marinduque, makibalita tayo kay Lizelle Nael live. Lizelle, ano-anong mga kaalaman yung ibinahagi ng UNTV News and Rescue sa mga barangay official dyan sa Santa Cruz? Yes, Agang, ngayon ay 3 araw na para sa isinagawang basic first aid and basic life support training sa mga barangay official ng Barangay Banahaw, Santa Cruz dito sa Marinduque. Ayon sa mga participants na nakausap namin, problema ng mga kababayan natin dito ay ang kakulangan sa first responders na may kaalaman sa first aid kapag nagkakaroon ng sakuna o mga aksidente. Sa ngayon ay mayroon namang tertiary hospital dito, subalit kulang din sa kagamitan at sa espesyalista na kapag kailangang operahan ng pasyente ay kailangan pang sumakay sa barko at babiyahe pa ng 3 hanggang 4 na oras. Isang kagawad naman ang nakasaksi sa di inaasahang pangyayari ng mabulunan ng kanyang kaibigan.
Ang aming pong bayan sa pier, mula dito sa aming bayan hanggang pier ay 1 hour drive. Tapos ang barko po from pier to Lucena, 3 hours sa dagat. So kung ang yung panahon po ang ating pagbasihan, talaga po baka po ang pasyente hindi pa nakakarating ng ospital o nasa gitnang dagat pa lang ay mabawian na ng buhay. Yung kaibigan ko na na-choke siya, last week lang. Tapos yung wala ko as in sa sobrang zero knowledge ako sa ganito. So ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay at nanghingi ako ng tulong sa dahil nangingitim na siya, iba na yung kulay niya. Dahil nga sa ganitong suliranin at nalaman ng UNTV News and Rescue ang kailang kalagayan, isang libreng basic first aid and basic life support training ang ipinagkaloob ng UNTV News and Rescue sa kanila. Sumailalim sa 3 araw na training mula noong Linggo hanggang ngayong araw ang halos 40 barangay official sa Barangay Banahaw, Santa Cruz dito sa isla ng Marinduque. Hindi naman naging hadlang ang sama ng panahon upang maipagtapos ng mga participants ang kanilang pag-aaral sa paglapat ng pangunang lunas. Ilan sa mga itinuro sa training ay ang wound management, splinting, arm sling, backboarding, choking management at ang pinakamahalaga at dapat alam ng lahat, ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Maraming salamat po una ay sa ating Panginoon dahil kung hindi po sa Kanya ay hindi makakarating dito yung mga pinadala ni Kuya Daniel Rason na mga pangunahing tao na yan po at nagsasanay sa aming mga kabarangay para masanay at matuto sa mga tamang pagresponde. Po nagpapasalamat sa UNTV at ito po yung pagkakataon na nabigyan kami ng ganitong seminar. First aid, life supports, nandiyan po. Malaki po ang may tutulong namin ito sa UNTV. Ako nagpapasalamat po sa pamunuan po ng UNTV kay Sir Daniel. So, ako po nagpapasalamat. Ang basic first aid at basic life support training ay bahagi ng advokasya ng UNTV News and Rescue Tulong Muna Bago Balita sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Layunin rin ng UNTV na maibahagi ito sa bawat individual anuman ang estado sa lipunan. Yan muna ang update mula rito sa Marinduque. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Lizelle Nael. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 27 na nagsasabi, "Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan." Mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.